tatlong maleta, isang duffel bag, at 75 million peso na budol money. Lahat yan nahuli sa loob ng isang country club dito sa Pasig. Kulungan ba ang bagsak dahil sa lantarang pangingikil o biktima lang ng isang malupit na political setup? What's up Pilipinas? Ako ang inyong host Ethan Isberto at welcome sa Hindi Dapat Chismis, ang safe space kung saan hihimayin natin ang pinakamaiinit na issue para ihiwalay ang purong katotohanan mula sa fake news at sabi-sabi. Heto ang mabilisang rundown sa viral KMJ Special Report. Dinampot ng NBI si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, kasama ang kanyang 4 na tauhan. Ang issue? Inireklamo sila ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nagdemanda daw ang grupo ng Mabanta ng mahigit 300 million peso kapalit ng pagsurpress o hindi paglalabas ng kanilang 90-minute documentary expose mula sa umano'y flood control corruption ni Romualdez. Sa kabilang banda, todo denial naman si Mabanta at sinabing political setup lamang ito upang patahimikin ang PGMN. Now, with that overview of the issue mentioned, ititake natin ngayon ang ilang mga key points na bibigyan natin ng pansin today. And yun ang claim of extortion and expose, evidence-based analysis, lack of specific and variable evidence, inconsistent ebidensya, paggamit ng intimidation, ganun din ang truth-telling versus public trust, at panghuli ang use of morality over ethics. Kasama ko ngayon sila Mr. Villaseñor, Mr. Haranilla, Miss Enoch, Miss Silao, and Miss Medel. Ngayon, simulan natin ito sa claim ng extortion ng kampo nila Mabanta. Clark, welcome! Diretsahan na tayo para mabilis. Sabi ng NBI, 300 million extortion daw ito. Sabi ng PGMN, pinatatahimik lang daw sila. Kung ang goal talaga ng PGMN ay expose ang corruption para sa bansa, bakit kaya sa tingin mo kailangan nilang itago yung footage at makipagnegosyo pa ng pera instead na i-upload lamang agad ito sa publiko? So para lang ma-recap natin yung issue ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, nagsimula ito yung nag-claim na sila ay may documentary na nag-expose supposedly connected sa former House Speaker Martin Romualdez na tungkol sa flood control projects. Kaso ang naging komplikada dito, nung ni-accuse naman ng NBI yung founder ng PGMN na si Franco Mabanta, nagdemandang NBI ng 350 million na peso raw in exchange for not releasing the 90-minute documentary. Kaso, dinenay naman nito ng PGMN yung accusations and claimed that they were just being set up daw. Ngayon, nagko-contradict ang claims nila. One side says na to expose corruption. The other side naman, sinasabi act of extortion daw to disguised as journalism. Doon pumapasok ang virtue ethics. Instead na itanong natin agad, sino bang tama dito? Ang dapat tinatanong natin, yung mga taong involved dito, ginagawa ba nila tama? Pinapakita ba nilang good moral character nila? Were they honest? Were they fair? Were they responsible? Naging accountable ba sila? Yun naman po. Okay, so follow up naman tayo kay Cyrene naman, no? Sa usapang taktika naman tayo. So, humingi daw ng undercover agent ng full video pero ang binigay lang daw ni PGMN ay isang 3-minute video teaser. Sabay banta na anytime soon, sasabog daw itong expose nila kuno. So, bakit kailangan gamitin nila kaya yung takot ng biktima bilang leverage sa halip na ilapag agad yung resibo? Hindi mas mukhang pananakot yun kaysa sa journalism, Cyrene? From a tactical standpoint, yung paggamit ng 3-minute teaser instead of presenting the full documentary appears na mas nag-rely more on psychological pressure than on evidence. According sa NBI, the teaser was repeatedly shown while payment was allegedly being negotiated, creating fear about what the full 90-minute documentary might reveal if it were released. Kung ang purpose was investigative journalism, siguro yung stronger approach would have been to present verified evidence to the public rather than using the possibility of exposure as leverage during private negotiations. That's why the strategy can be seen as intimidation because it depends on the threat of future disclosure instead of allowing the evidence to speak for itself. Of course, since the case is still before the courts, whether this was truly extortion or a political setup, it will be decided based on the complete evidence presented by both sides. So, di ba, kung kaya naman palang ilabas ang mabilisan ng video na hindi kailangan manakot, bakit kaya hindi pa rin nila nilabas yung 90-minute agad-agad, di ba? So, doon naman tayo sa mga statements, Madam Christine. So, sabi nila malalawak na salitang ginamit nila ng comprehensive painful research laban daw sa flood control anomalies. Pero hanggang ngayon, wala pa rin namang napapangalan ng contractor, walang specific line item sa budget, wala ding paper trail. So, gaano kaya kabigat sa kredibilidad yung humingi ka ng 350 million pero wala kang mailapag kahit ni isang verifiable na fact?
Well, we've all seen it happen, no, sa feeds natin na every time merong isang dramatic post, yung biglang mag-viral, pero it completely lacks a specific, verifiable details, walang sources, walang data, walang resibo. Pero yung internet, it immediately erupts into a frenzy of sharing doing. Eksakto to sa sinasabi mo, no? Kasi puro mabibigat at malalawak ng nasalita yung ginagamit ni PGMN, katulad nga nung immense, comprehensive, and painful research daw laban kay Romualdez sa flood control. Now, if we are to analyze this through the lens of virtue ethics, dito kasi we stop asking about platform rules and start asking kung anong klase ba ng character yung binibuild natin by reacting this way. Now, virtue ethics is all about habits. Sabi nga diba ni Aristotle, ina-argue niya that moral excellence lies in the golden mean. Now, the perfect balance between two extremes. Kapag nakatagpo tayo ng unverified info and yung virtue na at stake dito is truthfulness. On one extreme, meron tayong gullibility. Katulad nung nangyari, tinatanggap na lang ng karamihan yung claims ni PGM just because it sounds juicy. On the other hand naman, merong cynicism. Believing absolutely not. Now, what golden mean, kailangan magkaroon ng healthism. It is about caring enough sa totoo, sa truth, to pause and demand evidence first. Kasi every time na we casually share a vague rumor, pinapractice din natin yung vice of intellectual recklessness. We are training ourselves to value outrage kesa sa substance. So from a virtue ethics standpoint, yung tunay talaga na panganib is hindi lang yung pag-share ng misinformation, no? Ito is dahil ginagawa nitong habit yung carelessness, which erodes our moral character one click at a time. So, diba, grabe talaga yung pagkalat ng misinformation na hindi na natin alam bakit kaya mas paniniwalaan agad to ng mga tao. Diba, nakakatakot siya. So, with regards naman doon sa truth-telling versus public trust, Madam Cristina, tignan natin ngayon yung big picture naman. So, maraming tao ang believe sa alternative media kagaya ng mga vloggers daw kuno, tapos news reporter kuno daw sa YouTube videos na dahil sawa na daw sila sa traditional system ng pagre-report ng balita. Pero kapag ang isang media executive yung nahuli sa kwarto kasama yung mga maletang pera, ano ang epekto nito sa public trust? Informing the public ba talaga ang goal nila o ginagawa lang na business model ang katotohanan para pagkakitaan? Sa tingin ko, kaya maraming na-attract sa alternative media ay dahil pakiramdam nila hindi sila napapakinggan ng traditional media o ng mga politiko. Kaya kapag may platform na nagsasabi na sila ang naglalabas ng totoong kwento, madaling makuha ang tiwala ng tao. Pero ang tiwala ng publiko ay madaling masira. Kung may media executive na masangkot sa kontrobersya, lalo na kung may kinalaman sa malaking halaga ng pera, natural lang na magtatanong ang mga tao kung ang ipinapakita bang paghahanap ng katotohanan ay totoo o bahagi lang ng kanilang branding. Para sa akin, ito ang mahalagang punto. Hindi sapat na tawagin mo ang sarili mong truth teller kahit traditional man o alternative media. Dapat pare-pareho silang sinusuri at pinapanagot. At the end of the day, hindi slogans o branding ang basihan ng katotohanan, kundi transparency, evidence at consistency ng kanilang mga ginagawa. Consistency is always the key to success, ika nga. So, i-close na natin to, Mr. Rodney. May mga comment ng mga fans ng PGMN na okay lang naman daw manghihingi ng milyones kasi corrupt naman daw yung tinatarget nila. So, parang in the end, justify the means siya, di ba? So, bakit mapanganib para sa mga digital creators na gamitin ang sariling moralidad para palitan ang professional ethics? At kapag humingi ka ng milyong-milyon kapalit ang pananahimik mo, hindi ba naging bahagi ka na rin ng sistemang kinakalaban mo? When digital creators replace professional ethics with their own personal sense of morality, it becomes dangerous because people have different ideas of what's right and wrong. Ethics gives journalists clear rules to follow so they can report fairly and responsibly. Pero may ilan pa ring tao na nag-iisip na kung ang tao namang target ay corrupt, di ba? But that follows the idea that a good goal can justify a bad action. In journalism, however, the way you achieve something matters just as much as the result. Once a creator stops reporting the issue and starts asking for millions of pesos, they are no longer just exposing wrongdoing. They are becoming part of the problem. That's all. Oh, so sinasabi na nga 'di ba na may bahid daw ng pamumulitika ang timing dahil kilalang kritiko ni Romualdez ang PGMN simula na mabuwag ang unit team kuno. So, pero ang real test talaga dito, ilalabas ba talaga nila ang buong 90-minute video? Dahil kung totoong may korupsyon, dapat malaman ng bayan. Hindi bayad, dapat libre at walang tinitimbang na maletang pera. Muli, ako ang inyong host na si Ethan Polisberto, ugaliing mag-analyze, mag-fact check, at magtanong. Hanggang sa susunod na episode ng Hindi Dapat Chismis. Maraming salamat sa inyong pakikinig.